Pinahihinto ng ilang mababatas ang utos ng Department of Education kaugnay sa Comprehensive Sexuality Education o CSE. Posible pa raw itong questionin sa Korte Suprema. Saksi si Jonathan Andal. Nabahala ang ilang kongresista na makita ang lessons na ito ng Education Department sa kanilang CSE o Comprehensive Sexuality Education. Pati raw kasi kinder hanggang grade 3, tinuturuan na ng intimacy at reproduction. Sa website rin po ninyo nanggaling to eh. Hindi lang po, Chair Abante, hindi lang nila tinuturo ang body parts kasi meron ditong intimacy. Ito po clustering K to grade 3 core skills. Meron pang intimacy and reproduction, including sexual body. But the word sexuality itself has such a big connotation and definition under UNESCO eh. And you keep on insisting on using that term. When all the, and your basis always sinasabi niyo sa amin is RH Law 2012, which is reproductive health, hindi sexuality. Foundational ang sa K-3. Anong ibig sabihin ng foundational? Foundational, we don't really talk about sexuality at that point. What we're doing is we're making them aware of certain things na kailangan nilang malaman. There are certain areas where certain subjects within grade levels po ang nakamap yung learning competencies namin with the comprehensive sexuality education. Si Manila Representative Benny Abante ipinapahinto ang DepEd Order No. 31 na nagtuturo ng CSE sa mga bata. Labag daw kasi ito sa konstitusyon kaya posible raw niyang questionin sa Korte Suprema. I would like to advise the DepEd to rescind Order No. 31. We uphold our Constitution, we promote morality, we preserve moral values, and we protect our youth. That is in the Constitution. That's correct, Your Honor. And Order No. 31 is highly unconstitutional. Sagot ng DepEd, rerepasuhin nila ang DO 31. Pero gate nila, nakabatay sa reproductive health law ang itinuturo nilang sexuality education. Doon sa Section 14 ng Reproductive Health Law, nakalagay dito, the state shall provide age and development appropriate reproductive health education to adolescents. Wala nakalagay na sexuality or sex education. Bakit kinakailang ituro ito? Bakit napakaaga? Bakit hindi kinukonsulta ang mga magulang? Who introduced the term CSE? Na wala pa namang, well, there is no CSE Act. There is no such thing. Sino sa DepEd ang nag-isip na introduce yung term na ito at ginawa pa ninyong basehan? I'll be honest with you, Your Honor, I do not know who introduced the concept, the term comprehensive sexuality education in DepEd, Your Honors. But I'll quickly check, Your Honors. Kinwestiyon naman ang DepEd kung bakit nakabase sa UNESCO ang definisyon ng CSE. We are not applying the standards of UNESCO. I think the confusion, Your Honors, would be from the fact that the definition of UNESCO was used in Department Order 31 and was in fact cited, but that it ends there, Your Honors. We are not implementing the UNESCO approach in itself, in its entirety. Bakit kinakailangan nating sundin ang Western ideology tungkol dito? Why are we not making important Filipino culture and Filipino tradition? I don't think na overboard yung ginawa po ng Department of Education since bahagi ng kanyang functions din naman sa executive ay yung pagsasayos ng curriculum. Dapat, again, age-appropriate, no? Hindi din naman tama na magturo ng mga hindi sang-ayon dun sa edad ng bata. Dapat culturally sensitive yung mga tinuturo. Ayaw din naman natin na mag-copy-paste lang ng galing sa labas. Tama po yun. Tsaka dapat scientific yung mga naituturo talaga. Naalarma naman ang Council for the Welfare of Children na may mga senior citizen na nakabuntis sa mga menor de edad na babae. Batay raw sa datos ng PSA, 7 sa bawat 10 nakakabuntis sa mga bata, mga lalaking mas matanda sa kanila. Habang 10% lang daw ng mga magulang ang nakikipag-usap sa mga anak tungkol sa paksa ng sexuality. Sabi ni Romulo, alam nilang may problema sa teenage pregnancy pero hindi raw sexuality education ang sagot dito. May mga naglalabas na ine-equate po nila ang CSE or Comprehensive Sexuality Education para ito yung kasagutan sa teenage pregnancies. Let me be clear, hindi po. We should prevent teenage promiscuity
not teenage pregnancy. Kahapon sabi ni DOH Secretary Ted Herbosa, may krisis talaga sa teenage pregnancy. Pero hindi raw kailangan ng bagong batas para tugunan ito dahil sapat naman daw ang RH law. Sagot ni Senadora Risa Hontiveros na naghain ng anti-teen pregnancy bill, pinapalakas ng kanyang panukalang batas ang RH law. Tama lang daw na magpasa ng batas na nagmamando sa gobyerno na ituon ang atensyon at resources sa teen pregnancy. May mga kabataan daw kasing sexually active at kasulukuyang hinaharap ang mga kinahinatnan nito. Kailangan daw nila ng angkop na impormasyon at serbisyo at di dapat ipagkait ang pagprotekta sa kalusugan nila. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.